I am Jesse Cha from Cha Realty. Um, ang journey ko sa Apex Homes, very memorable talaga. Going 7 years ngayong September 8, 2026. So, paano ba? Actually, sa Pampanga kami na-accredit, pero nakabenta kami ng unang beses sa Rizal, sa Clayton. Yun. Accounting staff ako sa isang company, tapos nanganak yung asawa ko, so walang magbantay sa baby namin, so nag-resign ako, tapos kumuha kami ng house and lot na townhouse. So doon nagsimula yung kwento namin sa real estate kasi kumuha kami ng townhouse, so wala kami pambayad. Wala na kami pambayad doon, so mapo-foreclose na siya. Actually, nasa down payment stage pa siya, so mapo-foreclose. Yung dati kong broker, sabi niya sa akin, bro, mag-real estate ka. So, kaya mong i-cash yan kapag nag-focus ka dito. So, nagkatotoo naman, yung first investment namin na yun is, fully paid na, so pinauupahan na namin. Tapos, going 14 years na ako sa real estate. Bago kami pumasok naghahanap talaga kami ng developer na yung mararamdaman namin na yung kapartner kami, tapos mararamdaman namin na yung support. Kasi 2019, so 6 years na ako from nag-start ako sa real estate. Parang hindi ko kasi siya yung gusto kong support, yung gusto kong yung mga bagay na hindi ko nakuha previous years sa mga previous developer. Siguro hindi dahil hindi sila okay, kundi hindi ko siguro nahanap yung heart, yung puso dun sa mga yon. So sabi ko this time, actually gate crusher nga kami dun sa Pampanga kasi hindi naman talaga kami invited dun sa PKS. Kumain lang kami sa Jollibee, so nakita namin yung standee ng Apex Homes si Dominic. So sabi ko, developer to, so pasok tayo, baka okay to. So nung pumasok kami, yung ambience, nagulat ako kasi parang awarding din yun. O parang semi-annual pa lang, pero yung mga benta ng mga realty nasa 500 million na. So sabi ko, nakakamangha pa yung developer na to. So sabi ko, sige, focus tayo dito. Bago kami ma-credit sa Apex Homes, sir, talagang may yung plan na mag-abroad talaga. Kung sabi ko, hindi pa rin okay tong developer na to, hindi talaga tayo para sa real estate. So, ang first option, pag hindi maging okay sa Apex Homes, talagang mag-abroad ako, mag-apply ako doon ng trabaho. So, yun, nakabenta naman ang sunod-sunod sa Sonoma, so hindi na ako umalis. Talagang nag-focus na kami sa real estate. Nahatakan ng kotse, 4 na beses, so parang hindi, nakakabenta naman, pero kulang talaga, sir, yung financial capacity na move forward sa real estate. Kasi mahirap that time, sir, kasi yung real estate selling that time, hindi naman talaga uso yung social media ads, walang ganun. So flyerings, manning, pupunta ka sa ibabaw ng overpass para magbigay ng, so mahirap. So kung babalikan ko yung 6 years bago ako pumasok sa Apex Homes, wala yung mga bagay na kung ano meron kami ngayon eh. So walang kotse na kahit kapag i-drive mo na siya, hindi ka nakakabahan na baka harangin ka ng HPG kasi naka-alarma ka na dahil hindi ka nakabayad. Ngayon, pag i-drive mo yung kotse, parang confident ka na hindi na to mahahatak anytime. So, magda-drive ka na lang na for safety mo na. So, hindi mo na siya iisip na baka haharangin ka ng HPG dahil hahatakin na yung kotse. Sir, kita sa ngiti ko. Sir, masaya. Masaya kasi doon hindi naman talaga perfect yung samahan. Wala namang company na perfect, hindi rin naman perfect ang Cha Realty, sir. Pero along the way, sir, masaya. Kasi
yung apat namin na van, wala, hindi na ako kakabasa. Parang, hindi naman sa pagmamayabang, parang, sige, okay lang. Kung may tripping o wala, so larga. So, yung kotse ko naman, sir, na personal, hindi na rin ako kabado kasi hindi ko naman na rin binabayaran. Masaya kasi nakakapag-travel na, ilang bansa na yung napunta namin kasama yung APEC Homes Management, libre. So, yung support with APEC Homes naman, andyan, kompleto eh. So, bakit ka pa maghahanap? Kung babalikan ko yung bago, wala naman yung mga bagay kung ano meron ngayon, sir. Nasagot. Kasi dami ng bagay na hawak ko ngayon, hawak namin mag-asawa, hawak ng Realty na wala noon. Ang payo ko sa mga ka-Apex seller na nagsisimula pa lang talaga sa real estate, o parang wala pang 100% na para talaga sila dito sa real estate. Ngayon pa lang, tanungin mo sarili mo, actually, ano ba purpose ko? Ano ba yung goal ko talaga sa buhay? Kasi hindi madali eh. Lagi ko ngang sinasabi sa team na huwag mong tingnan yung resulta. Mas alamin mo yung proseso kung bakit nila nakuha yung kung ano meron na yung mga top seller ngayon. Kung doon kayo nakatingin sa resulta, medyo alanganin tayo doon. So, alamin natin yung proseso. Dito sa APEC Homes, napakadali ibenta kasi kahit saang area tayo pupunta, same lang yung product na ino-offer. Kahit nga nakapikit tayo, kaya natin mag-reserve. Lalo na ngayon, kahit nagta-travel tayo abroad, kaya nating tripping online, tapos kaya natin mag-reserve. So, very convenient sa APEC. Tapos yung price package naman ng house and net, very affordable naman. Sobrang fulfilling, ma'am, yung pakiramdam na makatulong tayo, na yung mga kapwa Pilipino natin, natulungan natin na magkaroon ng sariling bahay. So, masaya, ma'am. Kasi, dati kasi yung paggising ko sa umaga, gusto ko, yung nasa isip ko, pera. Lagi bumubulong sa tenga ko, pera yung i-reserve ko to para may CA ako, may incentive ako, may quota ako. Ngayon kasi parang, mas na-enjoy ko siya ngayon kasi parang paggising ko sa umaga, parang nandun na sa isip ko yung makatulong sa kapwa, makatulong sa bahay, talagang full feeling, sobrang saya na sa pakiramdam. Parang, yung kahit pagod ka, talagang gigising ka po eh. Hindi ako sumusuko sa hamon ng buhay. Hindi ako sumusuko sa pagod. Hindi ako sumusuko sa negative. Hindi ako sumusuko sa challenges. So, pag sinabi kong gusto ko itong abutin, gusto ko itong makuha, lalaban ako. So, tingin ko yun yung possible na nakita ng APEC family sa akin. Naku, bibigyan nila kayo ng van. Bibigyan nila kayo ng kotse pag nag-focus kayo sa APEC. Maniwala kayo, lahat ng apat ko na kotse na van galing sa APEC Homes yun. So, focus talaga. Kasi yung malaking bagay yung van, malaking bagay yung service, support ni APEC Homes. So, para makagalaw tayo. So, focus kayo. Talagang bibigyan nila kayo ng van. Magugulat na lang kayo. Papatawag kayo ni Sir Joseph, na Ma'am Marife. O, sir, kaya na ba ang van? So, kaya. So, van, moral support. Siyempre, kakamustahin tayo. Kasi minsan, akala natin, ito yung isa sa naramdaman ko. Hindi ka lang kinamusta dahil humina yung benta mo. Malakas o mahina yung benta mo, pinakamusta ka. Kasi kinakamusta ka, tinatawagan ka, sir, kamusta ka na, ganyan. So, iba kasi pag mahina na yung benta mo, sa kakamustahin dito, malakas, mahina, talagang kakamustahin ka kung ano yung, actually, sila pa nga mapilit eh. Yung mga project head ng APEC Homes, mga ADR, sobrang makukulit. Sir, anong support na kailangan mo para ganito, ganyan? Ako, parang nahihiya. So, talagang sila makulit. Makulit sila para, sir, magsabi ka na, anong support na kailangan mo? Yun, tas magsabi ka lang. Yung talagang,
ano naman, ibibigay naman nila. Pinakagusto ko talaga na incentive kay yung travel abroad. Do'n ako lagi sa destination 2, do'n yun lagi kong hinihit kasi ano, bukod sa mahi mo yung incentive na yun, ano yun, ibig sabihin malaki yung benta mo, malaki yung komisyon mo. So, lagi kong hinihit talaga yung destination 2. So, yun yung motivation ko every year na, mahi ko to, mahi ko to. Kasi gusto ko yung, lalo na pag gustong-gusto ko yung bansa na yun na hindi ko pa napuntahan. So, talagang eager ako na makuha at makasama doon. Ang mabibigay kong payo sa fellow Apex seller, focus. Focus lang. Tibayan nyo lang yung loob at huwag maging reklamador. Yun. Focus. Nasa tamang developer tayo. Hindi madali, hindi ganun ka-smooth, pero focus kayo. Ang nagpo-push ko, mas marami ako matulungan ng kabataan na mapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Actually, yun talaga. Kasi mas malapit ako dun sa mga kabataan na nangangarap sa buhay. Gusto ko mas marami yung magbago rin yung buhay nila. Mas makikita ko na nai-enjoy na rin nila. Masaya ako actually noong December kasi first time ko nakatanggap ng mga regalo from seller namin sa Cha. So, ibig sabihin, nakakatanggap, nagbibigay na sila. Ibig sabihin, nung kumikita na sila. Yung, kumbaga, natatanggap na nila yung pinagpaguran. So, happy, masaya pala yung ikaw na yung nakakatanggap. Hindi man ganun kamahal, pero kita mo yung effort nila na bigyan ka na nila ng pamasko. Masaya kasi ibig sabihin, nag-grow na sila pa konti-konti. Masaya. Kasi napakita ko, ma'am, yung kung ano yung turo ni Apex Homes sa mga seller. So, napakita ko rin sa iba kung paano namin alagaan yung Cha seller. Ako, si Jessie Cha, ay masayang makasama sa Ka-Apex Spotlight dahil masaya ako with Apex Homes at naipakita ko yung values with Apex Homes. Thank you.